bagong magandang animated series na gawang Pinoy. Tungkol ito sa isang batang lalaki na nakatira sa probinsya kasama ang pamilya niya. Isang araw, dito nga may aatake sa pamilya nila kung saan malalaman nga niyang merong sikretong tinatago yung lola niya. Mga warrior at tagapagligtas pala sila at nung umatake nga yung kalaban, dito na nga nila kakailanganing tumakas para makaligtas kung saan dito nga niya makakasama ang ilan niyang mga kamag-anak and also ibang mga nilalang na tutulong nga sa kanya. At mapupunta nga sila sa isang mundo na may napakaraming mga isla kung saan gagawin nga niya ang lahat para maligtas ang lola niya, malaman ang totoong nangyari sa mga magulang niya at iligtas ang mundo ng mga tao, pati na rin ang mundo ng mga espiritu. Title ng series ay Sun Chaser and as of now, available na online yung first episode nito and mapapanood nyo nga ng libre. Ang maganda pa dito, according nga doon sa mga gumawa nito, 100% nagawa daw ng mga Pinoy yung animation nga dito. Diba? Philippines! Pero jokes aside, I was impressed naman sa episode 1 nito, lalong-lalo na in terms of animation and story. Sobrang kudos sa Toon City kasi ang ganda ng pagkakagawa nila. I love the hand-drawn animation, it's so nostalgic and it fits the vibe of the story na it doesn't feel low budget, na kitang-kita mo naman yung effort nila in making this episode 1. Of the story na it's so fast-paced and masyadong marami agad yung nangyayari without proper introduction and build-up, but still, nalatag naman nila enough to know where the story is going Baga oo, mga ngapakain mabibigla, pero magigets mo pa rin naman kahit papaano. I really love the writing here, lalong-lalo na nga yung humor nila and yung mga details nga doon sa dialogue and syempre, yung mga pinapakita nga nila na mararamdaman mo din talaga yung Pilipinas na vibe Gustong gusto ko nga dito yung sasakyang gagamitin nga nila doon sa journey nila, which is yung bangka nga nila, since maraming ang mangingisda dito sa Pilipinas and alam mo yon, may added detail pa na parang design ng mga jeep. Dag mo pa nga yung itsura ng mga probinsya nga dito sa Pilipinas, yung mga tricycle, yung bahay, yung lola, tsaka yung, hay nako, yung tsinelas, and syempre, yung duwende, tsaka manananggal. Nakakatawain kinda weird din pala dito yung may ibang buhay nga yung kalahati nga nung manananggal na ang weird niya kasi alam mo yun, kalahati yun nung manananggal tapos parang magka-partner sila. Na-appreciate ko yung sinabi nito na siya yung other half nung manananggal. Manananggal? Other half? Ano yun? Yung upper body ng manananggal, babae, tapos yung kalahati, lalaki. Tatawa din ako dito doon sa sinabi nga nung bata doon sa manananggal. Sabi niya, bakit tayo magtitiwala doon sa manananggal? Di ba nangangain ng bata yan? So yun, gustong gusto ko rin yung mga details dito na marami na rin kasing animation movies na sinet nga sa Pilipinas, pero dito, mararamdaman mo talaga na nasa Pilipinas sila. Sobrang kudos sa buong team nila, lalong-lalo na nga doon sa dalawang lalaking nagpasimuno nga ng project na to. Kasi nga, sila din yung bagay ng mga tao to tell this story Kasi diba pareha silang pure Filipino pero lumaki nga sila sa ibang bansa and so medyo ayan yung pagkakaparehas nga nila doon sa batang bida nga dito na kinikilala nga niya yung sarili niya while yung mga gumawa naman itong Sun Chaser, kinikilala naman nila yung sarili nila bilang mga Filipino. And uulitin ko, it's not the best and perfect pilot episode na napanood ko and for me nga, sana nga tinawag na lang nila tong parang scene drop instead of episode 1 or pilot episode kasi masyado lang talagang mabilis yung mga nangyayari. Sana mas kinalmahan muna nila yung simula, pinakilala pa nila paunti-unti muna yung mga characters like yung bidang bata, yung lola, yung iba pa mga batang kapatid ba niya yun or pinsan gano'n. Yeah, I kinda have an idea kung sino sila at ano nga yung role nila doon sa series na ito, but it's nice to see the calm muna before the storm para lang mas mapalapit muna tayo doon sa mga character and alam mo yon, mas makapag-invest pa tayo sa kanila. Kaya napanood ko naman yung BTS nga nila dito and gets ko naman yung explanation nila na talagang siniksik nga lang nila dito sa pilot episode yung lahat ng magagawa nila since limited nga lang yung budget nila and for me naman din, they've done a great job naman in summarizing the story. Aware naman din ako na kahit 12 minutes lang tong episode 1 and sobrang iksi nga lang yan kumpara mo nga sa iba pa mga animated series, we have to understand that in order to make those 12 minutes, sobrang daming pinagdaan ng proseso nun and I respect that given na Kickstarter project pa lang naman din to Sabi nga nila konti nga lang sila doon sa animation team nila and sobrang limited nga lang din ang budget nila. So ayun, sana makakuha pa sila ng mas maraming budget para nga mas maayos silang makapagkwento and mas mapolish ba yung kwentong gusto nga nilang makwento. Kasi you could see naman na meron nga silang idea sa kwento na gusto nilang gawin And honestly, kung movie nga to, aabangan ko rin to No, hindi madaling sabihin kasi hindi ko naman pera,
Pero sana, mas mag-invest pa yung mga studios dito sa Pilipinas sa mga animation movies or series man kasi malaki yung potential ng mga storytellers and animators natin eh. Sayang lang kasi untapped potential siya. I mean dati nagtatry naman sila pero ayun wala na rin masyado ngayon. Nasayang lang kasi marami pa tayong pwedeng makwento and makreate na kakaiba visually kung mag-i-invest lang sa mga animated movies or series. Sobrang kudos din pala sa mga bigating artistang nag-voice actor nga dito sa series na to kasi for sure, mababa lang yung binayad sa kanila pero tinanggap pa rin nila. So ayun, malaking respeto sa kanila. So again, ang title ng series ay Sun Chaser and panoorin nyo nga to and available na nga to online. Sana suportahan natin yung mga magaganda at may mga potential na gawang Pinoy. Ngayon, wag lang tayong sumuporta basta gawang Pinoy. Suportahan natin yung mga magagandang gawang Pinoy. Yun lang naman. Ito, panoorin nyo na. Thank you.